So hanggang report lang kayo. Yes, because wala po kaming police Hindi, authority. hindi sir. Hindi sir. Pag nag-report kayo, dapat may pressure doon sa PNP, may pressure sa NBI na hey, huliin natin to. Dapat kung kinakailangan sumama ang ilan sa mga personnel niya. Di ba meron din kayo sa enforcement? Meron pong security. Dapat may kasama kayong taga-enforcement, pupunta doon sa PNP, pupunta sa NBI, you provided them with this information, dapat may follow-up. Kasi kapag hindi nyo gagawa ng follow-up yan, i-provide nyo sa PNP, punos baka yung PNP pumunta na doon, pagkakitaan, and then i-go naman. Kaya pag pumunta kayo sa PNP with that report, nandoon po kayo, nire-record nyo, kung kinakailangan, may minutes of the meeting, pag-ipag-usap nyo sa PNP, para after several days, babalikan nyo. Wala pa ba tayong gagawing raid? Ano nangyari dito? Or gusto nyo, i-raid na natin to tomorrow. Pupunta na tayo doon, kasama yung enforcement group namin. Ganun sir, hindi puro report ng report. Kasi kung puro report lang, wala mangyari talaga. Ang nangyari po sa DICT, in fairness to them, they've closed down so many sites, but ang nangyayari po talaga, after 24-48 hours, ibang site na naman po ang gamit. I'm just reporting to you what is happening with DICT. With regard to the PNP, there have been instances na nag-report din naman po doon sa task force na marami na silang, may ilan po silang nahuli na, pero pagkatapos po noon pabalik-balik po ang nangyayari. Yes, nagpabalik-balik kasi nabigyan ng PNP, nabigyan yung taga-PAGCOR. Hindi, yun po ang pagkukulang. Hindi sir, kasi kung hindi nabigyan yung PNP, hindi nabigyan ng PAGCOR, mag-stop yun. Believe me, believe you. Opo, ay titinan po natin ulit yun. Kaya matitigas ang ulo nito, nabigyan diba? Subukan nyo wag tumanggap, titigil to. Sa side po siguro ng PAGCOR Side ng PAGCOR ng PNP. Wala pong... And I've heard some of these are retired generals. Baka doon siguro tayo natatakot. Then go to the hierarchy, doon sa pinakamataas sa PNP. Go to Malacanang. Yes, we have done that, Mr. Senator, sa hierarchy. Kasi I've heard some of these are retired generals ang may-ari. So kung natatakot kayo, nandiyan naman yung Malacanang, may access ka naman presidente. Opo. I would assume. Right? Go to the president. Stop these operations. Kasi hindi kumikita ang gobyerno dito. Kumikita sila lang. Tama? Yung po 789 billions pa rin makukolekta nyo dapat dito. Kung tutusin. Kung sa ganito karami. In 2022 po, bago magsara, kimita po, ang naging revenue po ng PAGCOR was about 500 million a month. Magkano yan kung isang taon? 6 billion po. So, we will look into your suggestion and... need the shutdown. Yes, Mr. Gusto ko, after a month or so, na-shutdown na to. Punta ka sa Malacanang, kausapin sa presidente, patigil na to. We have discussed that. I'm sure si presidente galit niya sa isa mo. He has also called the attention, Mr. Senator. Okay. Kung kinakailangan, dalhin yung Marines, dalhin yung Navy. Hindi ako nabibiro kasi kung takot ka dahil mayari to, mga retired generals. So what? Di ba? Okay. We will look into online casinos which operate without license, active 1,455. O ano naman ulit nangyari sa inyong Intel we funds? have been, we have, in fact, last weekend lang po, ang dami pong nahuling malalaki sa Bacoor, Cavite. Ang ginagamit po nila ay mga bahay. I think ang PAGCOR po ang nag-initiate kasama po ang NCRPO. We collaborated with them and ang dami pong nahuli doon sa operation na yun last Thursday and Friday last week lang po. Tuloy-tuloy din po, Mr. Senator, ang pag-monitor and ang bigay namin ng informasyon doon po sa mga sinasabi ninyong mga illegal operators. So give us a records of those of your performance. Yes. Kung ilan yung napapasara. Yes. We will give that. And then we will do a counter-checking talaga napasara yun o baka hanggang papel lamang na napasara. Yung nahuli po last weekend, nasa media po. Ang PAGCOR po at ang NCRPO ng PNP ang nag-initiate po noon. Doon po sa mga private subdivisions in Bacoor, Cavite, yung mga nahuli po natin. Okay. We will give a copy of that report doon sa latest incident po yan, Senator Tulfo. Okay. May mga Facebook ads, mobile apps, spam messages. Pasara niyo po ito. Mga FB ads na papasok sa FB account mo. Pag pinindot mo, pupunta ka doon sa may link yan, pupunta sa sugalan. Pa-stop nyo. Kausapin yung DICT, kausapin yung FB. We will furnish your office, Senator,
of all the letters that we have sent the ICT. We have also communicated, Mr. Senator, with the DICT regularly, and we will furnish you doon po sa side na yun hindi lang po 2,000, ilan libo po yung mga sinasabi ninyong mga advertisements on social media that we have asked DICT. They have been successful in putting down a few or a few hundreds, pero yun din po ang reklamo, talagang balik din po after a few days. Iba na naman po ang ano nila. Yung po DICT ay kaya po meron kayo Intel funds, di ba? Gamitin niyo po Intel funds. We are providing them with the information, Mr. Senator. Now, Very regular po yun. may napapansin ako, Opo. may mga TV, radio, even newspaper ads na in-advertise yung gambling. We should put a stop to this kasi ang TV, ang radio, accessible yan kahit kanino. So, pag isang bata, bukas niya yung TV, nanood siya, nakita niya, in-advertise gambling, anong dating sa mga bata to, especially sa mga minor? So, we're promoting gambling. So, pwede niyo pong isama po yan sa approval ng license sa kumukuha ng franchise na gaming na bawal kang mag-advertise sa TV, bawal kang mag-advertise sa radio, bawal kang mag-advertise sa newspaper or sa social media. Pag ginawa mo yan, out ka. We will consider that, Mr. Senator. And I will just have to look into the legal side. But we will take your suggestion. Wala naman tayong batas, I'm sure. Wala tayong batas na kasabing hindi pwede ipagbawal mag-advertise ang sino mang casino, ang sino mang gaming sa mass media. I'm sure wala tayong batas. Without looking at it now, we don't have such a law. So Wala daw po. Opo. Wala. So therefore, We will pagbawal nyo. seriously look into your suggestion, Mr. Not only seriously, we will stop. Yes. Thank you. Thank you po, Thank you. Senator Tu. Now, let's go to the Intel funds. Nung huling pag-uusap natin, sabi niyo po, meron kayong Intel funds unused. Opo. Nasaan na po yung unused na yon? Saan nakapark yun? Hindi po na-draw from the general fund yun. Because all Intel funds you have to be issued a check. So that means it's When the in check was issued, whose name under it? Under whose name was it issued? may mga authorized pong tumanggap lang no. Sino po yung mga authorized na Ang isa po, Head of Security, former General Raul Villanueva, myself as the CEO, and lahat po yun, nasa general fund lang po yung unused. And bago po nga, nandito po ang GCG, hindi po makapaglalabas ng pera ng wala din po attachment ng approval ng GCG. Teka muna, GCG, tama ba yung nabanggit ni Mr. Tenko na yung Intel funds, kapag mag-draw siya from that Intel funds account, nakapangalan sa kanya, sa head of security, sa tao, versus dapat sa isang unit? Opo, na sinasabit po nila yung But yung is it plan legal? nila. Sinasabit po nila. Sir, is it legal na yung mag-draw ng funds from the Intel funds at yun ay nakapangalan sa certain taos? Because they are the implementing So okay lang yun? yes, sir.